Hello po, ako si Eunice, taga Cavite. Itong story ko ay tungkol sa naging karanasan ko nung sumama ako sa pinsan at mga barkada niya na mag-camping. Hindi pa uso ang mga riders noon, pero may grupo na yung pinsan kong si Ate Duela at yung mga barkada niya na nagmamaneho ng Hooper. Sakto nagbabakasyon ako noon sa kanila kaya sinama na niya ako. Maliit pa kasi ang mga kapatid ko noon, samantalang ako naman ay nasa first year college na. Naarating kami ng Batangas na angkas niya ako sa motor. 5 pares ng sakay ng motorsiklo din ang nakasama namin na puros barkada ni ate. 7 lalaki at 3 babae. Yung pinagkampingan namin sa Batangas ay isang malawak na field na maraming puno. May bahay naman noon pero doon sa bakuran magtatayo ng tent. Konti lang yung campers dahil weekday nang ganapin yon. Habang nag-aayos kami ng tents, ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Mahangin siya dahil open area at hapon na nun. Pero yung ginaw na naramdaman ko, parang nagmumula sa malaking puno lang. May malaking ang puno doon sa may di kalayuan. Balete siya kung hindi ako nagkakamali dahil maraming malaking ugat na nakausli. Malayo naman kami doon pero tanaw mula sa loob ng tent namin. Umpisa pa lang, parang nakaramdam na ako ng kakaiba, kaya nahook talaga ako na pagmasdan yon. Kinagabihan ay nag-campfire kami. Konting kwentuhan, tawanan, kainan, nagkantahan pa nga. Madali lang ako nakasundo ng mga kaibigan ni ate kahit na mas bata ako sa kanila. Hindi rin naman kasi ako KJ. Mag-aalas 12 na nang magpasya kaming matulog lahat. 2 kami ni ate sa tent at nauna na siyang nahiga. Isasara ko na yung tent noon nang mapatingin ako sa puno ng balete. Nung una, steady lang yung nakikita kong parang naabuting figura, so hindi naman ako agad natakot. Pero bigla na lang yung gumalaw na parang tinatangay ng hangin. Para nga itong telang puti na ang gaan. Iniisip ko pa kung may sampayan ba doon sa may banda at may nakasampay na puting damit. Pero natigilan ako, sir. Nakarinig ako ng hikbi. Napalingon pa ako kay ate na nakapikit na. Hindi siya humihikbi. Kaya naman napabaling ako ng tingin sa labas. Naudlot yung pagsasara ko ng tent dahil parang nanigas yung kamay ko. Hindi ako maagalaw at may parang napakalamig na hangin humampas sa akin. Lalo akong nanigas at hindi nakakilos. Narinig ko pa si ate na nagsalita na bilisan ko na raw ang pagsasara dahil pumapasok ang lamig. Humugot ako ng malalim na hininga, saka sinubukan igalaw yung kamay ko. Mabilis kong sinara yung zipper ng tent at humiga sa tabi ni ate. Diretso yung katawan ko na nakatitig sa taas. Tatagilid sana ako noon, Sir Bob, nang maramdaman kong hindi ako makagalaw. Yung para bang may pumipigil sa buong katawan ko. Kakadilat lang ako noon. Diretso at hindi ko magawang pumikit o tumingin sa gilid. Pinilit kong maigalaw yung mga kamay ko, pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Natatakot akong gumalaw. Kahit giniginawa ko ay hindi ko magawang magkumot. Para akong ginapos. Tawag ako ng tawag kay ate, lalo na nang maramdaman kong may dumadampi na buhok sa mukha ko. Wala akong naaaninag pero may nararamdaman ako. Hindi naman sobrang dilim dahil may dala naman kaming debateryang ilaw at nakabukas yon. Nakikita ko si ate sa gilid ng mga mata ko na nakatagilid patalikod sa akin. Tinatawag ko siya at pilit ginigising pero parang wala siyang naririnig. Makalipas ang ilang saglit, sir, ay naramdaman ko na lang na may humihinga malapit sa tenga ko. Dinig ko yung bawat bunga ng hininga. Naiiyak na nga ako sa takot pero wala akong magawa. Akala ko noon ay nakasigaw na ako. Hirinig ko yung boses kong sumisigaw pero parang walang nakakarinig sa akin. Tapos yung paghingang yon ay napalitan ng parang hingal. Hindi ko alam kung binabangungot na ba ako noon o ano, pero aware ako sa paligid at nangyayari. Hindi ko magising si ate kahit anong gawin kong sigaw. Pinipilit kong lakasan yung boses ko.
Pinipilit ko rin maigalaw yung mga daliri ko sa kamay at paa, pero walang nangyayari. Nilalamon na ako ng matinding takot nun. Pinipilit kong gumalaw at magising kung panaginip man yon. Pinipilit kong tumagilit, pero hindi umaayon yung katawan ko. Kung ano-ano na yung naririnig sa paligid. Nakikita kong gising na si ate at nagtatawanan. Pero nagtataka ako kung bakit hindi nila ako ginigising o kinakausap, gayong nakadilat naman ako. Ilang saglit pa ay may humikbi na naman hanggang sa nauwi na sa paghagulgol. Napatawag na naman ako kay ate. Nakikita ko kasi siyang nakaupo na at nakasubsob ang muka sa mga palad. Ilang beses ko siyang tinatawag pero hindi siya lumilingon sa akin. Ramdam ko na yung pagtulo ng luha ko noon. Pinilit kong sumigaw at umiyak. At dahil doon, mukhang nagising si ate. Nakita niya akong nakadilat at titig na titig sa kawalan. Umiiyak daw ako kaya niyugyug niya yung balikat ko. Medyo matagal daw bago ako nahimasmasan. Gulat na gulat daw ako nang makita siya at para daw akong natakot. Sa totoo lang, ang naaalala ko noon ay hindi si ate yung nakita ko. Pero nang hilahin niya yung braso ko at niyakap ako, sabay tinapik ang likod, doon ako parang nagising ng tuluyan. Bigla akong napahagulgol dahil sa magkahalong emosyon. Alam kong ilang beses akong nagising at hindi nakakilos, pero pakiramdam ko ay hindi ako nakatulog. Hinang-hina akong bumangon. Siguro ay narinig ng mga kaibigan ni ate na medyo maingay kami, kaya siguro bumangon na rin sila. Mag-aalauna pa lang noon ng madaling araw. Sinabi ng isang kaibigan ni ate na nakalimutan daw kasi namin magdasal pagdating sa lugar. Hindi rin daw kami nag-alay ng pagkain at inumin. Ganun daw kasi dapat kapag pumupunta sa hindi pamilyar na lugar. Nagdasal kami at humingi ng tawad sa kung anumang nagambala naming kaluluwa o elementong naninirahan sa lugar na yon. Sinabihan din nila ako na huwag matulog na nakadiretso ang katawan. Pakiramdam ko noon ay hindi na ako dinapuan ng antok. Pero parang mas natakot na akong matulog noon dahil baka mangyari ulit yung naranasan ko. Mag-uumaga na nang hinatak yung mga mata ko ng antok. Nakatulog naman ako at hindi nila ako ginising. Kaya late na rin ako nakakain ng almusal. Mag-isa ako nung kumakain nang mapatitig ako sa puno ng balete. Marahan akong umusal ng pasensya na. Paulit-ulit ko yung sinasabi habang nakatitig sa puno. Mas ramdam ko noon ang presensya na may nakatira talaga doon at ayaw siguro nilang maingay o nagagambala. O siguro ayaw nila na may nakakakita sa kanila. Nagkataon namang mahina yung dungan ko, kaya mabilis talaga akong lapitan o pakitaan ng mga elemento at multo. Isa pa, sadyang matatakutin ako. Mabuti na lang at maayos naman kaming nakauwi. Yun lang talaga at tatakot na akong sumama sa mga camping-camping. Lalo na ang matulog sa mga hindi pamilyar na lugar, mapa open field man yan, kagubatan, bundok o ilog. Magandang araw sa inyo. Sana po ay mapansin ninyo itong kwento ko. Tawagin niyo lang akong Mariel, taga Bulacan. Itong story na i-share ko ay hango sa karanasan naming magkakaibigan. Nangyari ito nang mag-camping kami sa Mount Cristobal. Wala pa kaming ka-ideya sa mga kwentong kababalaghan tungkol sa bundok na to. Pero dun pa lang sa baba ay sinabihan na kami na huwag masyadong maingay kapag papaakyat na ng bundok dahil sadyang delikado. 5 kaming umakyat nun. Medyo mahirap at matarik ang daan. Marami pang bato-bato kaya medyo natagalan kami. May dalang tents yung kasama naming 2 boys, kaya kanya-kanya talaga kaming struggle sa pag-akyat. Si Dian, yung kaibigan naming medyo madaldal at nag-iingay habang paakyat kami. Ang sabi ay suko na raw siya at gusto na niyang bumalik sa baba.
Kaya inis na inis sa kanya si Lana dahil nakakapagod daw yung kaingayan nito. Dapat hindi na raw ito sumama kung mag-iinarte lang. Saglit pa silang nagkasagutan hanggang sa mapilitan si Dian na umakyat ng tahimik. Nagdadabog-dabog pa nga ito na tinawanan na lang namin. Pagkarating sa tinatawag na summit ay nakahinga na kami ng maluwag. Doon ay nilatag na namin ang tent at balak talaga naming mag-overnight. Lalo pa at may nagsabi na maganda raw pagmasta ng katapat nitong bundok na Mount Banahaw. Noong una ay maayos naman ang kinikilos ni Dian. Nagdadaldal pa nga siya at panay ang pangaasar kay Jack. Ngunit nang magdidilim na ay may napansin kami sa kanya. Simula na magpaalam siyang iihi at nagpunta sa likod ng isang puno ay may nag-iba na sa kanya. Malapit lang yung punong yon at natatanaw pa rin namin. Wala naman kaming napansing kakaiba nun. Pero pagbalik niya ay bigla na lang siyang nanahimik na para bang may nangyari sa kanya na hindi namin alam. Yung tipong kahit kausapin at kulitin mo ay hindi siya kumikibo. Akala namin nun ay nainis siya sa pang-aalaska sa kanya ni Lana at Ben. Pero alam naman niyang biro lang yon. Kaya medyo nag-alala talaga kami kung bakit bigla siya nagbago ng mood. Hindi siya karaniwang ganon. Kinagabihan ay hindi na siya kumain at diretsong natulog na. Niyaya namin siyang maghapunan pero hindi niya kami kinibo. Kahit ilang beses na siyang pinipilit na bumangon at kumain ay para bang wala siyang lakas. Tinanong din namin kung masama ba yung pakiramdam niya pero wala siyang reaksyon. Nang sapuin ko yung noon niya ay normal naman yung temperature. Medyo malamig pa nga dahil maginaw talaga sa tuktok ng bundok. Kinabukasan ay nagisingan namin siyang nanginginig at mataas ang lagnat. Kaya dumoble noon yung hirap namin makababa ng bundok. Inalalayan siya ng dalawang lalaki at pinagtulungang ibitbit yung mga gamit niya. Medyo natagalan kami sa pagbaba pero ang importante ay ligtas kami. Habang nasa biyahe ay para na siyang nagdidiliryo. Napansin naming namumula yung balat niya. Nagkaroon din siya ng mga maliliit na rashes at panay pa ang kamot niya. Tumadaing din siya na mahapdi yun. Nagkasugat-sugat na nga pero hindi pa rin niya mapigilang kamutin. Pagdating namin sa Manila ay dinaan namin siya sa isang ospital. Nabahala na kami na baka may masamang mangyari sa kanya. Pinainom naman siya ng gamot sa lagnat at niresetahan ng gamot para sa rashes. After lunch noon ay nakauwi na rin kami ng Bulacan. Medyo umayos na yung lagay ni Dian. Isang araw ay binisita namin siya ni Lana. Ang sabi kasi ng mama niya ay hindi na siya lumalabas ng bahay at nasa kwarto lang. Wala naman daw itong sakit pero matamlay siya nang makita namin. Ang laki rin ng pinagbago ng ugali niya. Ang bilis uminit ng ulo at taging palamura. At kapag pinapagalitan siya noon ng mama niya ay hindi na matigil ang pagdadabog. Minsan pa nga raw noon kwento ng mama niya, naabutan niya si Dian sa CR na kinakausap ang sarili sa salamin. Tumatawa pa raw ito na parang may kausap talagang iba. Tumahimik lang daw ito nang tawagin siya ng mama niya. Hindi ito kumibo at diretsong labas ng CR. Medyo kinilabutan daw tuloy na tumingin ng salamin yung mama niya. Isang araw daw ay hindi na naatiis yung mama niya at tinanong si Dian nang makita niya na may sinisenyasan ito. Wala naman daw kasi nung ibang tao. Mahina pang humahigik si Dian. Sabay-sabing, "Huwag kang maingay, tinatawag ko ang kaibigan ko." Nangilabot daw si tita. Bumubulong-bulong pa daw ito na parang andyaan lang yung kausap ng anak. Kaya umiiyak siya nung tinawagan kami dahil baka makatulong kami. Ano raw ba yung nangyari kay Dian nung nag-camping? Bakit daw parang ibang tao na siya? Wala kaming maisagot noon dahil hindi talaga namin alam kung ano nangyari sa kanya. Dumalas ang pagpunta namin kina Dian dahil kailangan talaga niya ng mga kausap. Pero madalas din namin siya nakikitang tulala at tumatawa na lang bigla na mag-isa. Pinasya ng patingnan si Dian sa isang psychiatrist. Baka daw may problema na ito at tumadanas ng depresyon o naapektuhan ng pag-iisip.
Akala namin ay magiging maayos na siya matapos ang ilang buwan niyang therapy at nag-undergo ng medication. Bihira na rin namin itong nakitang tumatawa at nagsasalitang mag-isa. Nakakausap na rin namin siya ng matinunon. Kaya nang masigurong maayos na siya, ay niyaya namin siyang mag-unwind sa isang resort. Habang nagtatampisaw kami ni Ben sa pool, bigla na lang humiyaw si Lana na naroon sa kabilang bahagi ng pool. Nakita na lang namin siya na nasa gitna na ng pool at pilit inaangat yung katawan. Hindi siya marunong lumangoy, kaya nagtaka kami kung bakit siya tumalon. Pupungas-pungas siya kaya agad siyang tinulungan ni Jack na makaahon. Nang tanungin namin kung anong nangyari, ay nanginginig pa niyang kinuwento na may tumulak daw sa kanya. Nakita na lang daw niya noon na nagmamadaling pumasok ng cottage si Dian. Parang tuwang-tuwa pa nga. Hinanap namin si Dian dahil wala siya sa kwarto at sa banyo. Muntikon ko nang maibuga yung iniinom ko at mapamura nang makita sa Dian na naasiksik sa ilalim ng lababo. Naririnig namin nagsasalita siya mag-isa at maligalig ang kilos. Bigla siyang napatingin sa amin noon at ginilabutan ako dahil nanlilisik ang mga mata niya. Maya-maya ay nagwawala na ito. Kung ano-ano ang mga sinasabi niya na parang lasing. Nabahala na kami dahil hindi talaga siya natigil sa kakasalita nang hindi namin maintindihan. Matagal din bago siya kumalma. Buti na lang at hindi siya nanakit ulit dahil kung tinulak niya ulit sa pool si Lana, ibig sabihin hindi pa siya talagang magaling. Nang mapagod ay agad din siyang nakatulog, pero kami noon ay natakot ng matulog at baka magising siya at kung anong gawin sa amin. Kinuwento namin yung nangyari sa mama niya. Nagpa siya itong dalhin sa albularyo si Dian. Hindi raw kasi ito gumagaling sa kung anumang gamot o therapy. Baka raw hindi doktor ang kailangan ng anak. Nung una ay walang makitang mali yung albularyo. Pero nang dumaon daw nang itawa si Dian, ay saka nito nalaman kung ano ba talaga ang nangyari sa camping namin sa Mount Cristobal. Marami raw ang namiminsala sa kanyang elemento. Pinaglalaroan daw siya ng itim na duwende. Sinubukang kausapin ng albularyo yung mga elementong gumugulo kay Dian. Nung una ay ayaw pa nga sabihin kung saan sila nanggaling, pero napilit din ito ng albularyo. Nangangailangan daw ng alay. Kaya bumalik kami sa paanan ng bundok para ialay ang hinihingi ng mga elemento. Hindi kami maapaniwala noon, Sir Bob. Alam niyong sobrang nakaagulat yung nangyari dahil parang walang anong nangyari kay Dian. Wala raw siyang matandaan sa mga pinagsasasabi at pinaggagawa niya. Para bang kaagising lang daw niya mula sa malalim na panaginip. Hindi na namin kinuwento yung buong nangyari dahil baka matakot lang siya at sisihin ng sarili. Pero isa lang yung napansin namin noon sa kanya. Hindi na siya naging kasing daldal tulad ng dati, pero maayos na yung kalagayan niya. At tingin namin yun ang mas importante. Ito lang, sir, ang kwento ng camping naming magtutropa. Hanggang ngayon ay nakikita-kita at lumalabas pa rin kami kapag hindi busy sa trabaho at sa pamilya. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Jody, taga Samar. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung nasa grade 5 pa ako sa elementary. Hindi ko po makakalimutan yung araw na to kasi masasabi kong ito yung pinaka nakakatakot na karanasan ko sa tanang buhay ko. At hanggang ngayon nga kapag naaalala ko, nararamdaman ko pa rin yung traumang sinapit ko noon. Bali September ito, taong 2004, nang ganapin yung camping namin sa isang baryo sa Samar. Hindi ko na lang babanggitin yung baryo na yon at yung elementary na pinagdausan ng camping namin. Basta malapit ito sa bundok at kakahuyan. Medyo malayo-layo rin itong baryo sa bayan at sa may dulong bahagi nito ay may tagong ilog. Pinayagan lang akong sumali noon ni nanay dahil honor student ako
at dagdag din sa academics namin kapag sumali sa Girl Scout. Malaki ang binibigay na grades kaya kahit nagdadalawang isip si nanay dahil mariit nga raw yung lugar na yon, ay pinayagan din nila ako. Uwian naman kami kaya hindi na sila tumutol pa. Maaga pa lang ay hinatid na kami ng tatay ni Pam, kaibigan at kapitbahay ko. Patanda siya sa akin ng 1 taon at nasa grade 6. Nakampante na si nanay dahil sundot hatid kami ni Tito Kiko. Unang bilin sa akin noon ni nanay ay huwag magpupunta sa ilog at kakahuyan nang walang kasamang matanda. Bawal din ako maligo sa ilog dahil baka may babangis na hayop daw doon. Medyo nabalita rin kasi na may nakitang buwaya sa ilog. Doon na kami nagtanghalian sa loob ng paaralan. Lumabas lang ako ng classroom nang matapos akong kumain para hugasan ng pinggan sa may lababo sa labas. Doon na rin ako naghugas ng kamay. Anyong babalik na ako sa loob ng silid namin nang may papansin akong isang babaeng naglalakad papasok sa may kakahuyan. Sa dulo ng kakahuyang yon ay ang ilog. Kaya naisip ko na baka may bahay ito doon o di kaya ay maliligo sa ilog. Basta kung ano-ano na lang naiisip ko noon dahil gusto ko rin sanang maapaligo roon. Medyo nagulat pa nga ako nang lumingon yun sa akin at ngumiti. Kinawayan niya ako na parang tinatawag. Medyo nag-atubili pa nga akong lumapit noon, pero patakbo na akong pumunta sa kanya. Tinanong niya yung pangalan ko at kung anong grade na raw ako. Saan daw ako umuuwi? Ang dami niyang tanong noon, pero yung huling tanong ang nagustuhan ko. Gusto mo bang sumama sa aking maligo? Gustong gusto ko noon at sasagot na sana ako. Pero narinig kong tinawag ako ng teacher namin kaya mabilis akong tumanggi at sinabi ko na lang na mainit. Tanghaling tapat kasi yon, kaya baka mainit din yung tubig kapag naligo ako. Patakbo akong lumapit sa teacher ko. Tinanong niya kung anong ginagawa ko roon sa bukana ng kakahuyan. Sinabi kong tinawag ako ng babae at kinausap. Tanong niya kung sinong babae daw. Tapos nagtataka siya. Wala naman daw kasi akong kasama nang makita niya ako. Kaya kahit ako noon ay nagtaka rin. Malinaw ang isip at mata ko na may babae akong kausap. Pero hindi na ako kinulit ng teacher ko at sinabihang matulog na lang muna. Mga bandang 2:00 ay sisimulan na namin yung susunod na activity. Mag-aalas 5 noon nang matapos yung ginawa naming activities at tinawag kami isa-isa. Kailangan kasi ng attendance kung nag-participate ba ang lahat. At may ilang beses na noon na tinawag na pangalan. Kaklase yun ni Pam. Nagpaalam lang yun na iihi pero hindi na bumalik. Hinanap namin siya sa buong paaralan pero hindi namin siya nakita. Kaya inisip nila na baka umuwi na yon. Baka hindi lang daw yun naiihi. Kinabukasan ay wala pa rin yung kaklase ni Pam. Nagpunta na nga sa camp namin yung mga magulang nito. Hinanap din siya. Hindi raw kasi ito nakauwi kagabi. Kaya baka raw sumamang natulog sa mga klase nitong hindi umuwi. Doon na sila kinutuban ng masama. Nang hindi nagpakita ang kaklase ni Pam ay buong araw itong hinanap. Nakarating na ang paghahanap sa may ilog. Sumama ako kina Pam na naghanap kinahapunan dahil sabay rin kaming uuwi. Sa di kalayuan, Sir Bob, ay may natanawan akong isang matandang babae. Niyaya ko si Pam na magtanong doon pero kinakausap din siya ng kaklase niya. Humiwalay ako sa kanila dahil nakita kong nakatingin sa amin yung matanda. Sabi ko noon, "Lola, may nakita ba kayo ditong batang babae na naka-uniform na pang Girl Scout?" Ngumiti sa akin yung matanda. Dati, baliwala lang sa akin ang ngiting yon. Pero ngayon sa tuwing naaalala ko, ay kinikilabutan ako. Hindi palang ngiti ang nakita ko, kundi ngisi. Tumango ito at sinabing sundan ko raw siya. At dahil bata pa ako noon, Sir Bob, at utu-utu pa, sinundan ko nga siya. Napansin ko lang napapalayo na kami kina Pam. Medyo kinakabahan na ako. Hindi ko rin kasi kabisado yung lugar. Kaya huminto ako at tinanong yung matanda kung saan kami pupunta. Ang natatandaan ko ay huminto siya at lumingon sa akin. Parang ngumisi siya
pero mukhang galit. Hindi ko na gaanong natandaan ang nangyari. Naramdaman ko na lang na may sumunggab sa akin. Panay hiyaw at sigaw ko noon hanggang sa parang nablangko na yung lahat sa akin. Nagising akong pinagkaaguluhan ng mga estudyante at teachers sa loob ng classroom. Maya-maya ay dumating na si nanay. Sinundo pala sila ni tatay ni Pam. Ang kwento kay nanay noon ng estudyante at gurong nakakita sa akin, nakita raw nila na bigla akong natumba at naghihiyaw daw ako na parang may dumudumog sa akin. Akala nga nila ay inatake na ako ng epilepsy. Nang lapitan daw nila ako ay halos mapugtuan na ako ng hininga at nanigas ang mga daliri sa kamay. Kaya pinabangon ako ng teacher ko at pilit ginigising. Nakapikit daw kasi ako na parang takot na takot. Nang maramdaman ko noon na may humila sa akin ay nawalan na ako ng malay. Kaya hindi ko matandaan na may lumapit sa amin. Wala rin akong ideya kung nasaan yung matanda at papaanong hindi nila yun nakita gayon na adagan yun sa akin. Wala akong imik at nanginginig pa rin ako sa takot. Nararamdaman ko pa yung tulis sa mga kuko na bumabaon sa balat ko. Pati yung laway niya na tumutulo sa muka at leeg ko. Hindi ko ma-imagine yung takot na naramdaman ko noong mga panahon na yon, sir. Ang tagal bago naka-recover. Dapat ay may activities pa kami sa susunod na araw, pero hindi na ako nakabalik. Kahit nga si Pam noon ay hindi na pinabalik ng tatay niya dahil sa mga nangyari. Ang nakakakilabot ay ang nabalitaan naming kinabukasan na nakita na yung kaklase ni Pam. Nakita ito sa may ilog na wala ng buhay. Ang pinagtataka nila ay hinanap naman ito buong araw doon sa may bandang ilog pero hindi siya nakita. Tapos bigla na lang lulutang doon. Nagdatingan yung mga pulis kaya nakansela yung camping. Isa pang nagbigay ng kilabot sa amin, Sir Bob, ay nung gabing pauwi kami galing camp. Kasama ko na si nanay at ate ko, si Pam at ang tatay niya sa tricycle. Hindi pa nga kami nakakalayo ay may nararamdaman na akong parang may sumusunod sa amin. Pansin nila yon. Wala ito sa likuran namin, kundi nasa uluhan at parang humuhuni na parang butiki. Sabay pagaspas ng pakpak nito. Medyo binilisan na yung pagpapatakbo ng tricycle. Ang tanda ko nga ay umiiyak pa kami ni Pam at nagpapanik na rin si nanay. Pero parang walang balak no na lumubay ang nilalang na naasunod sa amin. Yung para bang nangaasar pa. Maya-maya ay may bumusina noon mula sa likuran. May nakasunod sa aming isang motorsiklo. Panay ang busina noon, kaya sinabayan na rin ng tatay ni Pam. Mukhang gustong lumikha noon ng ingay para maitabo yung nilalang na sumusunod sa amin. Natigil yung paghuni at nawala din yung mga pagaspas na para bang bigla itong naglaho. Huminto yung tricycle na sinasakyan namin nang bumusina ulit yung motor. Napansin daw ng rider ng motor na parang natataranta kami sa loob ng tricycle. Tapos pansin niya na parang may malaking paniki na naasunod sa itaas ng bubong ng tricycle. Akala niya nung una ay ordinaryong malaking ibon lang. Pero nang mailawan niya ay napakalaki nun at parang hindi talaga ibon o paniki. Nasabi nun ni nanay na hindi nga basta-basta yon. Alaga raw yon ng aswang at sinusundan kami. Mukhang wakwak daw ang nakita niya. Nawala na yon hanggang sa makauwi kami dahil marami na rin ang nakasabayan naming sasakyan. Lumabas sa investigasyon na nalunod yung bata at wala raw foul play. Pero hindi naniniwala si nanay. Sadyang pinalitan na daw ang katawan nun. Tinanong nila kung ano raw ang nangyari sa akin ng hapon na yon dahil halatang takot na takot daw ako. Pero yung kwento ng guro at estudyanteng nakakita sa akin ay wala naman daw silang ibang nakitang kakaiba. Mag-isa lang daw ako noong mga oras na yon. Halos hindi ko maikwento dahil sa sobrang takot na naramdaman. Naisip ko pa lang yung itsura ng matandang yon ay grabe na yung kaba ko. Natakot na nga rin akong tumingin kahit sa ibang mga lola o matatandang babae dahil yung itsura ng sumunggab sa akin yung nakikita ko. Nang ikwento ko sa kanila yung naranasan ko,
Nagpasama sina nanay at tatay sa ilang tanod para puntahan yung lugar. Gusto lang din nilang maasiguro na walang mananakit sa akin. May bahay nga raw sa gitna ng gubat, pero walang matandang babaeng nakatira doon. May naninirahan daw doong babae na nasa edad 50s pa lang, malayo sa binigay kong description. Pero ang sabi nga nila na ang mga aswang ay marunong magbalat kayo. Pinagbawalan na yung mga estudyante na mag-camping o pumasok man lang sa kakahuyan na yon at maligo sa ilog dahil marami na raw ang nalunod at naligaw. Kwento ni Pam, nang bumisita daw sila sa burol ng kaklase nila, ang layo raw talaga sa dating itsura yung kaklase. Parang humimpis daw ng sobra yung mukha nito. Para daw yung balon na siningawan ng hangin. Tuyot na tuyot ang balat at yung kabaong daw ay dinadapuan pa ng iba't ibang insekto. Kaya pinasya na lang daw ng mga magulang nito na isara yung kabaong para hindi na makita pa ng iba. Nagkwento rin daw yung nanay ng kaklase nila na tuwing gabi raw simula nang iburol nila ang anak, may humuhuni na raw na kung ano-anong hayop sa bakuran nila. May nakakita pa raw na isang malaking aso na sobrang itim. Pinagtataka raw nila na hindi man lang daw yung tumatahol, nakatayo lang o nakaupo lang ito sa harapan ng bahay nila. Pag sinita raw yon ay tahimik itong umaalis. Kaso raw maya-maya ay may nakikita naman sila na kung hindi itim na pusa ay may biglang humuhuni na parang tiktik. Akala nila ay doon lang sa burol ng kaklase ni Pam may magpapakita o magpaparamdam na nilalang. Pero sa bahay din namin noon, halos gabi-gabi may humuhuni o umaalulong na aso. May mga bakas din na mga kuko sa dingding ng kwarto ko. Kaya kada hapon ay nagpapausok na si tatay ng kamangyan at goma. Tumigil lang yon na magsimula ng rumonda ang mga tanod dahil nabalita nga na may gumagala nga raw na malaking aso. Hindi na rin daw muling nakita yung babaeng nakatira malapit sa may ilog. Mukhang lumipat na yon ang bahay. Meron daw kasing nakikita doon na bigla na lang nagiging matanda. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Pasensya na kung medyo napahaba. Sana ay mapagtiyagaan nyo. Aabangan ko po itong ma-narrate ninyo.